Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga Pilipinong naipit sa giyera ng Ukraine at Russia, naghahanda na. Kabataang target ng online disinformation, pinag-iingat. Bayan ng Llanera, nakikiisa sa pagdiriwang ng National Arts Month. Bagang OPM hit ni Glock 9 at Kieng, trending sa social media. Balita, tawag na totohanan. Hatid ng serbisyong may paninindigan. Umaarangkada saan man panig ng mundo. Ito ang Arangkada Balita. Magandang araw, Nueva Ecija. Magandang araw, Pilipinas. Mga gobag sa importanteng dokumento ang hinanda ng mga Pinoy sakaling sumiklab ang gera sa Ukraine. Para sa ibang Italya, narito si Jed Malyari. Jed? Ready na nga ang mga go-bag ng ilang Pinoy sa Kyiv na naglalaman ng mga importanteng dokumento at mga personal na gamit para kung sakaling sumiklab man ang giyera sa kanilang lugar ay handa na sila. Nitong nakaraang linggo nga ay tumindi ang girian ng dalawang bansa dahil hindi umano pinakinggan ang Russia sa iginiit nitong huwag isali ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Tila hindi rin umubra ang pakikipag-usap ng karatig na bansa tulad ng France, Germany at UK sa Russia upang pahupain ang tensyon sa Eastern Europe. Patuloy naman ang pakikipag-usap ng mga taga-embahada ng Poland na pinakamalapit sa mga Pinoy sa Kyiv para masiguro ang kanilang kaligtasan. Jed Malyari, umaarangkada para sa Arangkada Balita. Pinag-iingat ngayon ng lahat ng kabataan patungkol sa kumakalat na online disinformation o fake news sa social media. Para sa detalye, narito si Mark Calis. Mark? Salamat, Pearl. Pinayuhan ni senatorial candidate at dating PNP Chief General Guillermo Eleazar ang mga kabataan na maging mapagmatiyag laban sa disinformation o fake news sa social media sa kadahilan ng sila ang tinatarget nito. Nagpahayag si Eleazar ng suporta sa panawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa lahat ng Pilipino. Kabilang na nga rito ang kabataan na maging mapanuri sa impormasyong napupulot sa social media. Ayon sa ulat, tumaas ang datos ng mga nabibiktima ng fake news sa mga kabataan ngayong 2022 kumpara sa mga nakaraang taon. Mark Calis, nagbabalita para sa Arangkada Balita. Susunod! Bayan ng Llanera nakikiisa sa pagdiriwang ng National Arts Month. Glock 9 at Kieng, bida sa makabagong uri ng kanta. Para sa mga detalye, manatiling nakatutok sa Arangkada Balita. Nakakamiss na makapag face to face, no? Oo nga kuya eh. Namimiss ko na nga rin mga kaklase ko eh. Kailan kaya ulit tayo makapasok sa eskwela? Ewan ko ba, tagal nga eh. Mga anak, nag-chat sa akin yung teacher nyo. Sa Monday na raw start ng face-to-face class nyo. Talaga po, tay? Uy! Ayos kuya! Halos 2 taon na ang nakalilipas nang maipatupad ang no face-to-face class sa lahat ng paaralan. Dahil dito, ipinatupad ang modular, online at blended learning sa mga paaralan. Ngayong taon nga ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang limited face-to-face class. Ngunit paano nga ba natin mapapanatiling ligtas ang mga mag-aaral sa ganitong paraan ng pag-aaral? Ayon sa Interagency Task Force o IATF at Department of Health, narito ang ilan sa mga paraan upang mapanatili ang kaligtasan sa pagbabalik ng face-to-face class. Narito ang dapat isaalang-alang sa pagbabalik ng face-to-face class. Una, ugaliing magsuot ng face mask. Pangalawa,
Panatilihin ang social distancing na may 1 metrong layo sa isa't isa. Pangatlo, magtala at gumamit ng alkohol. Pang-4, pagtapos ng klase, isanitize ang loob at labas ng silid-aralan. Isang maliit na sakripisyo para sa ating edukasyon. Sa simpleng pagsunod, masisigurado ang kaligtasan ng lahat. Kaya't sama-sama, tulong-tulong sa ating muling pagbangon. Pagdiriwang ng National Arts Month sinasagawa ngayon sa bayan ng Llanera. Para sa karagdagang balita, live mula sa Nueva Ecija, narito si Princess Emilio. Princess? Salamat, Pearl. Ngayon nga ay narito ako sa gym ng Llanera Nueva Ecija upang saksihan ang awarding day ng mga nagwagi sa mga patimpalak bilang pakikiisa sa pambansang buwan ng sining na may temang sining ng pag-asa sa pangunguna ng kanilang mayor, Ronnie Roy Pascual, at Tourism Officer Dr. Romel Espejo. Ano po ang naging paghahanda niyo sa pagdiriwang ng pambansang buwan? Taon-taon, pinaghahandaan ng lokal na government ng Llanera, LGU Llanera, ang pagdiriwang ng pambansang buwan ng sining sapagkat ito sa bayan ng Llanera, aktibo ang pagmamahal, pangangalaga at higit sa lahat ang pag-iingat natin sa mga anyo ng sining, maging ito man ay material o di material na sining. Kaya naging mahalaga ang paghahanda ng local government unit ng Llanera sa pagdiriwang ngayon ng buwan ng sining. Una, Princess Sombilio para sa Arangkada Balita. Tambalang Glock 9 at Jeng sa kanilang bagong album, kumari ng komento sa YouTube at Facebook. Para sa detalye, narito si Alia Lopez. Salamat, friends! Kinilantang ang mga followers ni na Glock 9 at Ken Constantino sa kanilang brand new collaboration at OPM hitmaker song na Paliwanag na opisyal nang na-release ng Universal Records Philippines. Binigyang diin ng kanta ang kawalan ng pananagutan sa mga ustisya sa lipunan kabilang ang pagnanakaw sa taong bayan, pagbabago lang ng mukha ng mga nang-aabuso at ang pagsasawalang hibo ng kalahatan sa mga karapatang hindi natatamasa ng ilan. Paliwanag. Kasi yun lang lagi ang endpoint natin. Kailangan i-explain bakit ganito tayo. Kailangan i-explain bakit ito ang estado ng ating bansa. Nag-concert na kami before ni Kuya Glock and talaga magkakilala na sila. And ako, sa side ko, ang laki na naging impact sa buhay ko ng mga awitin niya. Kasalukuyang nasa ika-23rd trending for music sa YouTube Philippines ang official music video ng kanta mula nang ilabas ito noong Biyernes ng gabi. Aabot na rin sa 150,000 views ang naturang music video. Kung anong anong trending, nandun ang walang ending. Alia Lopez para sa Balitang Showbiz! At yan ang mga balitang aming nakalap sa aming malawak na pagkaarangkad. Maging mapag-chat, mapanuri at umarangkada sa mga bagong balita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Renz Villanueva. At ako naman si Pearl Agustin para sa Arangkada Balita.